Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat na nakikinig ngayon dito. Kwento po ito ng minsan po akong umibig noong kabataan ko pa. Siyempre, hindi ko naman po isisend ito dito kung walang halong kababalaghan. Arnel nga po pala ng Bohol. Nangyari po ito noong wala pa po akong 20 anyos kung tama po ang bilang ko. Ngayon po kasi ay malapit na rin po akong maituring na senior citizen. Medyo matanda na rin po ako. At mahina na rin po ang mga tuhod dahil po sa rayuma. Pero palagi po akong nakikinig dito. At kahit may edad na rin po ako, aktibo pa rin po ako sa mga social media. Hindi pa rin po napag-iiwanan ng panahon. Seryoso na po tayo. Ganito po nagsimula ang kwento ko. May dalawa po akong barkada noon. Natawagin po natin sa pangalang Tony at Goryo. Mga kababata ko po ang dalawang yan. At sa katunayan, kaklase ko rin po sila. Simula grade 1 hanggang high school. Kaya solido po talaga ang samahan naming magbabarkada. Bakasyon po noon. Buwan ng Mayo kung hindi ako nagkakamali. Walang pasok kaya abala po kami sa paglalaro ng basketball o sa pamimingwit kapag hindi kami naglalaro. Parang yung dalawa po na yan yung nakahiligan po namin gawin noon. Isang hapon ay pinuntahan po namin si Goryo. Kasama ko po si Tony para mamingwit sana. Nang may maiulam kami para sa hapunan. Pero ang sabi po ng nanay niya ay wala raw ito doon. Nagpaalam daw na may mahalagang pupuntahan. Hinayaan po namin yon pero nung sumunod po na araw ay ganun po ulit yung nangyari. Napaisip na po kami noon kung saan ba nagpupunta itong si Goryo. At nakapagtatakang hindi man lang po nito kami sinabihan. Samantalang kami po lagi yung magkasama. Nung pangatlong araw na po, umaga na po kami pumunta sa kanila. Naabutan po namin si Goryo noon na inaayos ang kanyang gitara. Siyempre, nagtanong po kami rito. Goryo, saan ka ba nagpupunta nitong mga nakaraang 2 araw? Parang hindi naman tayo magkaibigan yan eh. Sad ko pa po noon sa kanya. Ngumiti lang po ito sa amin. Sabay nagpaliwanag. Alam nyo kasi, may nililigawan akong babae. Hindi ko muna sinabi dahil baka maging karibal ko pa kayo. Pabiro pa po nitong sabi. At sinabi po nito na kailangan raw niya ng tulong namin dahil haharanahin daw niya ang babaeng yon. Doon na po namin nalaman na bagong uwi galing Mindanao pala ang pamilya ng babaeng yon. At yung lolo po nito yung taga doon po sa amin. Nakilala lang daw yun ni Goryo. Dahil nagkataong doon nagtatrabaho ang tita niya sa maliit na tindahan ng lolo ng babaeng yon. Kaya niligawan raw po niya agad. At gabi nga ng araw na iyon, siyempre hindi po kami nakatanggi at sumama nga kami sa kanya. Hinarana nga po namin yung babae na itago po natin sa pangalang Shirley. Abay hindi ko naman po akalain na nung dumungaw na sa bintana, meron pa pong isang dumungaw doon. Hindi pala nabanggit ni Goryo na merong kapatid si Shirley na itago naman po natin sa pangalang Lourdes. Nang makita ko po siya, parang alam ko na po agad na liligawan ko rin po yung babaeng yon. Yun nga po yung nangyari noon. Sa tuwing pumupunta po kami doon, dumidiskarte din po ako kay Lourdes hanggang sa nagkapalagayan po kami ng loob. Nakailang harana rin po kami noon. Gusto ko lang rin pong linawin na noong araw po kasi ay parang hindi po talaga makukumpleto ang panliligaw kapag wala pong harana.
Normal po talaga yon nung araw. Umabot po sa punto noon na inimbitahan na po kaming maghapunan doon sa bahay po nila Lourdes. Bale ako at si Goryo. Pero kasama pa rin po namin si Tony. Siyempre, gusto rin pong makikain ng barkada po namin. Nakaupo lang po kami doon sa mahabang mesa habang nagkukwentuhan. Ramdam ko po noon na parang alanganin na po si Goryo sa kanyang nililigawan. Pero ako naman, ramdam ko naman na malaki pa ang tsansa ko na mapasagot si Lourdes. Lalo at hindi po tulad sa kanyang ate. Parang mas mabait po ito at hindi po mapanghusga. Medyo may kaya po kasi ang kanilang pamilya noon. Maya-maya pa, inihain ang pagkain at nagsimula na po kaming kumain. Sa unang subo ko pa lang po doon sa ulam na hinain, karni po yun ng baboy. Napansin ko po agad na parang wala po yung lasa. Yung tipong parang hindi man lang po nilagyan ng asin, luya, bawang o kung anumang pampalasa. Pero tuloy lang po ako sa pagkain. Nakailang subo na po kami ni Goryo nang mapansin ko pong hindi po kumakain si Tony. Samantalang kumakain na po kaming lahat, pati po yung dalawang babae. Ginagalaw-galaw lang po ni Tony ng kutsara yung kanyang pagkain pero napansin ko pong hindi pa po ito sumusubo. Maya-maya pa, bigla na lamang pong nagsuka si Tony. At kitang-kita ko po na sinadya po niyang matapon doon sa mesa yung kanyang pagkain. Nagulat po kami noon pero agad po niyang pinakuha ng basahan at maiinom na tubig yung dalawang babae. Nung tumayo na po ang dalawa at pumuntang kusina, ang sabi po ni Tony, "Wag na kayong kumain. Tignan nyo." Wika pa po nito sabay turo po sa natapong pagkain. Doon ko po nakita na mangitim-ngitim na po yung karne. Bukod pa po doon, may mga kumpol rin po ng buhok. Talagang kumpol po ang ginamit ko. Dahil yung tipong marami po talaga siya na nagkabuhol-buhol na po. Nakapagtataka po yon dahil yung mga pagkain po sa pinggan namin parang normal naman po. Pero yung kay Tony, hindi po talaga. Halos masuka na rin po ako noon. Hindi daw pala namin alam na pasimpleng pinatakan yun ni Tony ng kalamansi bago siya kumain. Noong abala raw kaming nakikipag-usap sa dalawang babae. Susubukan lang naman daw sana niya pero hindi siya naniniwala na merong mangyayari. Hindi naman daw nito akalain na ganoon ang kalalabasan. Mabilisan po kaming sinabihan ni Tony noon na magkukunwari na lang daw siyang masama talaga ang pakiramdam para may rason daw kami na magmadali ng umuwi. Magandang ideya din talaga yon. Pagbalik po nila Shirley at Lourdes, nakita ko po talaga yung kanilang reaksyon doon sa natapong pagkain. Yung tipong nagulat din po ang mga ito dahil lumabas po ang tunay na itsura ng pagkain na hinain nila sa amin. Mabilisan po yung pinunasan ni Shirley at kitang-kita ko po kung paano niyang mabilisang nililigpit yon at tinatago sa amin. Siguro ay nag-iisip pa ito na baka hindi namin yon nakita. Hindi ko alam kung gaano karaming kwento na yung napakinggan ninyong ganito. Pero ito po talaga yung totoo. Inalalayan po agad namin si Tony noon. At sinabi po naming masama na kasi ang tiyan nito bago pa kami pumunta doon. Agad naman pong pumayag noon sila Shirley at Lourdes at tinuloy po nila yung pagliligpit. Bumaba na po kami agad sa hagdan kasi ganun po yung bahay nila. Medyo elevated po yon. Pagbaba po namin sa hagdan, tatakbo na po sana kami
Nang bigla pong nandoon na yung lola nila Shirley, nag-aabang po sa baba. Ang sama po ng tingin nito at nagulat po kami na nakakatayo na po ito, samantalang nung mga ibang punta po namin doon sa kanila, lagi lang po yung nakaupo sa kanyang wheelchair. At sa katunayan nga po, yun pa lang po ang unang pagkakataon na nakita namin yung tumayo, na wala man lang kahit anong alalay, kahit baston man lang. Hindi niyo ba nagustuhan ang pagkain? Narinig ko kayo sa itaas. Direkta po nitong wika. Napalunok po ako agad ng laway noon dahil hindi ko po alam ang sasabihin. Alam nyo, kayo ang gusto kong kainin. Dagdag pa po nito. Kaya agad po kaming napatras. At talagang tatakbo na po sana kami. Ngumisi lang po ang matanda noon. Hindi ko po alam kung talagang tinatakot po niya kami o ano. Pero sa pagngisi po nito, nakita ko po ang mga pangil nito. Dahil ako po yung pinakamalapit sa kanya. Kaya ako rin po ang unang tumakbo noon. Dahil po sa ginawa ko, napatakbo din po yung dalawa kong kaibigan. Nung nilingon ko po, andon lang po yung matanda, nakatayo pa rin doon. Talagang kumaripas na po kami ng takbo. Bago po kami lumiko palabas doon sa papasok po na daan doon banda sa kanila. Nung nilingon ko po yun ulit, wala na po doon yung matanda. Ang sabi ko po noon kila Goryo at Tony, wag na kaming tumigil. Pero tumigil pa rin po kami nung medyo malayo na rin po talaga. Nagsuka po ako noon pati po si Goryo. Pinasok po namin ang daliri namin sa aming mga lalamunan para pilitin po talaga ang sarili namin na magsuka. Hindi pa man po namin tapos gawin yon, narinig po namin noon na parang may humuhuni na parang wakwak. Sa baryo po namin noon, pag sinabi pong wakwak, yun po yung aswang na kayang magpalit anyo bilang isang malaking ibon na humuhuni na parang sa ibong uwak. Yun lang po ang usap-usapan syempre. Magkakaiba naman po kasi yung mga paniniwala sa iba't ibang mga lugar. Kaya nang marinig po namin yon, muli po kaming tumakbo. Sa pagkakataon po na yon, hindi na po namin tinahak ang kalsada dahil mas mabilis po kaming maaabutan doon. Doon po kami banda lumiko sa may mga sapa. Maputik po doon banda pero sabi po ni Tony, pabor daw po sa amin yon para maitago ang amoy namin. Kaya lalo pa po naming binalot ang aming mga katawan sa putik. Patuloy po naming pinilit noon na agad na maisuka ang aming mga kinain. Pero napatahimik po kami bigla nang makita naming may kung anong parang ibon na paikot-ikot po doon banda. Kung titignan po mula sa ibaba, hindi po yun ordinaryo. Parang napakalapad po ng pakpak nun. Talagang dumidilim po sa anino pa lang po nun. Hindi na po kami gumagalaw sa kinalalagyan namin noon. Nakalublob lang po yung katawan namin sa tubig at ulo lang po yung nakalabas. Kahit malamig po, halos pagpawisan pa rin po kami nang makita po naming may biglang humapon sa puno na sobrang lapit lang po sa amin. Naaaninag po namin yon, lalo na po yung mapupulang mata. Siguro ay naaamoy pa rin po kami nun kahit papaano. Pero maya-maya lang po, agad naman po yung umalis. Tandang-tanda ko pa po noon na nung lumipad po ito palayo, sobrang lakas po ng huni ng wakwak po noon. Pagkaalis po niya, ang tagal pa po namin bago nag-decide noon na umalis na rin po doon at umuwi. Gulat na gulat po noon ang mga magulang namin at hindi po namin inaasahan na maniniwala po ang mga ito sa mga sinabi namin. Siguro dahil nakita naman po nila yung sitwasyon po namin
nung pag-uwi po namin. Balot ng putik at basang-basa po kami noon. Kinaumagahan po. Dinala po kaming 3 sa albularyo. May pinainom po sa akin noon at kay Goryo, pero syempre, dahil hindi naman po nakakain si Tony, hindi na po siya pinainom pa noon. Para daw yon mamatay sa loob ng katawan namin. Ang kung anumang naiwan sa mga kinain namin. Ayon pa sa albularyo, parang balak daw kaming hawaan ng pamilya ng mga babaeng nililigawan namin. Simula po noon, sa tuwing nagtatagpo po ang mga landas namin nila Lourdes, parang sila na po mismo yung umiiwas. Siguro ay alam na rin po nila na alam na rin namin ang kanilang lihim. Pagkatapos po ng mga ilang linggo, bumalik na rin po sila sa Mindanao, pati po yung kanilang lola. Naiwan pong mag-isa yung kanilang lolo na sa tingin po namin ay hindi naman po kagaya ng kanyang lola na isa nga pong aswang. Medyo nadala po ako noon sa panliligaw. Kaya medyo matanda na rin po ako nung nakapangasawa. Sino ba namang hindi madadala sa ganon? Hanggang dito na lang po ito. Magandang araw po sa mga nakikinig po dito. Ako ay masugid rin pong tagapakinig sa mga kwento po dito. Taga-Antique nga po pala ako. At nangyari po ang kwento kong ito noong ako ay 15 taong gulang pa lamang. Mga 40 anyos na rin po kasi ang nakalilipas. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Maria. Yan na lang po yung naisip ko dahil wala po akong maisip na ibang pangalan. Noong mga panahon po na ito, sabay po talaga na nagdadalang tao yung nanay ko at yung ate Dayan ko. Bale, si ate Dayan, mga 20 anyos po noon nang mabuntis po ito ng kanyang nobyo. Doon po ito nakatira sa amin, habang lumuwas naman po ng Maynila ang kanyang nobyo para magtrabaho. Kinasal naman po sila noon bago po ito umalis. At mabuting tao naman po yung kanyang nobyo na naging asawa na rin po niya nung huli. Ipinagbubuntis po ni nanay noon ang bunso naming kapatid. Sa edad pong mga lagpas 40. Naihabol pa po nila ni tatay na magkaanak ng isa pa. Pero nagkataon nga lang po noon na halos sabay nga po sila ng ate ko na nagbuntis. Siguro halos pareho lang din po na mga 5 buwan ang ipinagbubuntis po nila nang mangyari po itong kwento ko. Wala pa pong mga klinik noon sa baryo po namin. Siyempre, matagal na rin pong panahon nang mangyari ito. Kaya sa tuwing nagpapa-check up po sila ni nanay, pati na rin po si ate, sa bayan pa po sila talaga pumupunta. Pinayuhan po kasi yung nanay ko na regular nga pong magpa-check up. Lalo at may tuturing na rin pong menopausal baby yung kanya pong dinadala. Sa ganun po kasing edad, konti na lang din po talaga at mawawala na po yung kakayahang magbuntis ng nanay ko. Dahil kasama naman din po namin si ate Dayan sa bahay po namin, dinadala na lang din po sa ni nanay sa bayan para magpa-check up. Sa ipinagbubuntis rin po nito kahit hindi naman po masabing maselan po yung kanyang pagbubuntis. May tricycle naman din po yung tito ko kaya madalas pong hinihiram lang din po yun ng tatay ko para ihatid po si nanay at si ate. Hindi naman po kasi namamasada si tito noon. Kahit konti pa lang din po sana yung mga tricycle sa baryo namin noon. Kaya malaya lang din po si tatay na hiramin po yun paminsan-minsan. Isang araw, umuwi nga po sila galing po sa pagpapacheck up. Nagulat na lang po ako noon na parang pinapagalitan po ng tatay ko ang ate ko at ang nanay ko. Kakarating lang din po nila sa bahay noon. Nagtataasan po yung kanilang mga boses. Ganon lang po talaga sila. Siguro dahil malalayo din po yung agwat ng mga bahay noon.
Kaya kung mag-aaway po kami doon, pwede po talagang magsigawan na hindi po maririnig ng pinakamalapit po na bahay. Tay, ano po bang nangyari? Bakit parang nagkakaroon po kayo ng diskurso? Tanong ko pa po noon. Ang sabi po ni tatay, pagkatapos daw kasi nilang magpa-check up, bumili pa raw sila ng mga gulay sa palengke. At meron daw isang matandang babae doon na hindi naman nila kilala pero nakipagchismisan pa raw sila nanay at ang ate ko doon sa matanda. Ang sabi ko po noon, bukod sa natagalan silang umuwi dahil doon, parang wala naman akong nakikitang mali sa nangyari po na yon. Pero sabi po kasi ng tatay ko, yung matangaraw po ng matanda, panay daw po yung tingin sa tiyan po ng ate ko at ng nanay ko. Ang kay tatay lang naman daw, hindi dapat sila nagtitiwala sa mga hindi nila kakilala. Kakaiba raw kasi talaga yung ikinikilos ng matanda. Kaya syempre, bilang bungangera din po yung nanay ko, nagalit din po ito sa tatay ko dahil po doon. Ayon kay tatay, hindi daw talaga normal yung ipinapakita ng matanda. Kwentuhan daw sila ng kwentuhan, pero yung mata daw po nito, kulang na lang daw ay dukutin na yung laman ng tiyan ng nanay ko at ng ate ko. At parang hindi man lang daw yun napansin nila nanay. Hindi maipaliwanag ni tata yon, pero kitang kita rin daw po kasi nito yung galit sa mata ng matanda nung talagang pinipilit na ni tatay na umalis na sila doon. Ilang araw po pagkatapos nun, habang naghahapunan po kami, sinabi po ng isa naming kapatid na noon ay mga 10 taong gulang pa lang po, na pag-uwi daw po niya ng bahay nung medyo gumagabi na rin. Siyempre, alam naman natin na ginagabi talaga yung mga kabataan noon sa paglalaro sa labas. Ang sabi po kasi nito, sa labas daw po ng bakod namin, meron daw matandang nakatayo na tingin lang daw ng tingin sa bahay namin. Nung makita daw po niya yung aking kapatid, mabilis daw siyang tumalikod at nagtalukbong ng tela sa kanyang ulo. Sabay naglakad palayo. Medyo natakot pa nga raw yung kapatid kong si Sandro sa itsura ng matanda. Napaisip lang po kami sandali noon pero binaliwala lang din po namin. Tumuloy lang po kami sa pagkain, sabay nagkwentuhan po kami sandali. Mga 8:00 po ng gabi. Nakahiga na po kami madalas para po matulog. Ganon po talaga ng mga panahon po na iyon eh. Ganon po yung buhay sa probinsya. Sobrang aga po natutulog kaya sobrang aga rin po nagigising. Noon po ito Madilim-dilim pa po sa umaga. Nagsisimula na po sa kanilang mga gawain yung mga tao. Magkatabi po kami ng isa ko pang kapatid. Nakababata ko pong kapatid ito na babae rin po. Sa kabilang kwarto ay solo naman po si Ate Dayan. At sa isa pa pong kwarto ay ang nanay ko naman po at ang tatay ko. Yung kapatid ko naman pong si Sandro ay sa labas lang po ng kwarto namin natutulog. May mahabang upuan po doon na gawa lang sa kawayan kung saan po siya nakahiga. Bandang hating gabi na po noon nang bigla po akong nagising dahil pumasok po si Sandro sa kwarto namin at ginising nga po ako nito. Ang sabi po nito, "Ate, hindi niyo ba naririnig yan? Yung baboy natin sa mailalim ng bahay. Parang kanina pa nag-iingay." Sambit pa po nito. Siyempre doon po siya sa may labas ng kwarto namin kaya mas naririnig po niya. Bumangon po ako noon. Siyempre mahalaga po sa amin ang kaisa-isa po naming alagang baboy. May espasyo po kasi sa mailalim ng bahay kaya tuwing gabi, nililipat po namin doon yung baboy po namin. Itinatali lang po namin yun doon. Hindi rin po kasi namin yun ikinukulong.
Kung baga, tinatali lang po namin doon po sa labas. Paglabas ko po ng kwarto, napansin ko nga pong nag-iingay nga po yung baboy. Pero sinenyasan ko lang po noon ng kapatid ko na wag nga po itong maingay. Sa punto po kasi na iyon, parang kinukutuban na po ako ng masama na hindi ko po maipaliwanag. Ang nangyari, kumuha po ako ng flashlight at dahan-dahan po kaming pumunta doon ng aking kapatid. Doon po kasi yun banda sa may kusina po namin, kung saan din po banda yung kwarto nila nanay po at ni tatay. Pero mahimbing po yata yung tulog po nila noon. Nung papunta na po kami doon, bigla po kaming nakarinig ng isang mabilis po na tunog mula po doon sa baboy. Yun bang isang mabilis po na parang nahirapan po yung hayop, tapos tumahimik na po bigla. Alam na namin noon na may kung ano po talaga doon. Agad po kaming tumakbo ng kapatid ko at mula po sa itaas, sumilip po kami doon ng kapatid ko sa mga siwang po ng sahig. Nagawa lamang po sa kawayan. Doon po yun banda sa may kusina. Sinabay ko pong inilawan ang nasa ilalim gamit po yung flashlight. At nang sandali po na yun mismo, naranasan ko pong makakita ng isang aswang sa unang pagkakataon. Hindi ko po nakita yung katawan po mismo nito, pero yung mukha po nito at yung kamay, nakita ko po, at ganon rin po yung kapatid ko. Paano ba naman nung puntong inilawan ko ang nasa ilalim sabay sumilip ako? Hindi ko inaasahan na nasa ilalim pala mismo namin yung nilalang. Nung tumagos yung ilaw ng flashlight sa mga siwang, tumambad po agad sa akin yung mismong ulo po ng aswang na noon ay nakadapa sa ilalim po ng bahay namin. Nung bahagyang lumiwanag doon sa ilalim, syempre mabilis po yung napatingala. Tanging yung sahig lang pong gawa sa kawayan, yung pagitan po namin, at sa kanyang pagtingala, nagtama po agad yung aming mga mata. Mapula po yung kanyang mata at medyo lumalabas po yung mga ugat sa kanyang mukha. At talagang nanlilisik po yung tingin nito sa akin. Mabilis po nitong inaangat ang kanyang kamay papunta po sa mukha ko na parang dadakmain po nito o kakalmutin po nito ako. Nung ginawa po niya iyon, syempre, mabilis po kaming napabalikwas ng aking kapatid. Hinding-hindi ko po malilimutan na tumagos pa po ng bahagya yung kanyang mga kuko sa mga siwang po doon sa sahig. Talagang nagulat rin po ito siguro. Nagsigawan po kami noon ng kapatid ko at muntik na po akong himatay noon. At pakiramdam ko po noon, himatayin po ako sa kaba. Nakita ko po kasi mismo yung kanyang mukha. Agad po na bumangon si tatay noon dahil nagulat po ito syempre. "Tay, may aswang po!" Wika po namin noon. Sabay turo po sa nasa ilalim. Medyo umiiyak na po ako ng mga oras po na iyon. Syempre malabo naman pong maisip ni tatay na nagbibiro po kami. Dahil 15 na rin po ako noon at kitang-kita naman po niya yung takot sa mga mukha po namin ng kapatid ko. Sinabihan po niya si nanay na wag na nga pong lumabas ng kwarto at sinabihan din po niya kami na pumasok doon sa kwarto ni Ate Dayan. Sabay kinuha po ni tatay ang kanyang itak na nakasabit po sa dingding ng kusina po namin. Lumabas po siya noon, dala-dala po yung flashlight at ang kanyang itak. Pagkalabas po ni tatay, sumigaw po ito agad dahil patay na raw po yung baboy namin. Kaya pala may narinig kami noon na parang tunog na nagmumula sa baboy bago ito biglang tumahimik. Sigaw po ng sigaw doon banda si tatay noon na hinahamon nga po niya yung aswang. Ngunit habang nangyayari po yon, agad po kaming napatakbo sa kwarto ni nanay nang bigla nga po itong sumigaw. Ako po yung naunang tumakbo noon.
Kaya naabutan ko po talaga, Sir Dan, na may nakapasok na puroon sa kwarto ni nanay. Na isa pong kulay itim at malaking pusa. Nung pumasok po ako, kaharap pa po ito ng nanay ko habang may hawak pong patalim si nanay. Na yun po yung maikli lamang po na patalim na gawa nga po sa tanso. Kung titignan po noon, ibang iba po talaga yung itsura po ng hayop. Saan ka ba naman po makakakita ng pusa po na pulang-pula po yung mga mata at labis pong naglalaway? Nung tumalon po yun palabas, isang talon lang po nun, diretso na po agad sa pinakatuktok po ng dingding ng bahay po namin, sabay tumalon po yun. Sa tanang buhay ko po, doon pa lang po ako nakakita ng hayop po na nasaan yung pusa na ganun po kataas tumalon. At yung mata po nun, talagang mapapaisip ka po at hindi po yun tumitigil sa kanyang paglalaway. Ang sabi po ni nanay, talagang tumalon daw po sa kanya bigla na parang agresibo daw po talaga. Nakalmot pa nga po si nanay noon sa may bandang tiyan po mismo. Daplis lang po yon. Dahil may damit po siya pero may sugat pa rin po yon. Kung hindi raw po siya bahagyang napatayo dahil nga po sa pagsigaw na ginagawa ng tatay ko, baka sa kanya daw po mismo bumagsak yung hayop nung tumalon po ito. Atakihin daw po sana talaga siya Pero nung agad daw kinuha ni nanay sa may mesa yung patalim na gawa sa tanso, parang bigla raw natakot yung hayop. Hindi rin po namin alam kung bakit Pero kung wala po yun, baka napahamak na nga po yung nanay ko. Akala po kasi ng tatay ko noon, tumakas na po yung aswang. At galit na galit po siya sa namatay po naming alagang baboy. Kaya hindi na po namin naisip na mag-isa nga po pala yung nanay ko doon sa kwarto. Yung alaga po naming baboy noon, meron lang pong malaking sugat po sa leeg. Parang hiniwa po ng matalas po na bagay na, alam mo po yung tipong hindi po patalim yung may gawa. Mapapansin po kasi yon sa sugat po noon. Yung pinagtataka lang po namin noon, parang sinadya lang po niyang patayin yung baboy. Yung tipong parang gusto lang po nitong patahimikin yung hayop. Galit na galit po noon yung tatay ko pero mabuti na lang po at wala pong napahamak sa amin. Pagkatapos nga po ng gabing may umatake nga pong aswang sa amin, na pinatay pa nga po yung alaga naming baboy at inatake din po yung nanay ko. Sinigurado po noon ng tatay ko na ligtas na po kaming lahat at wala na po yung aswang sa paligid. Halos hindi po kami nakatulog pagkatapos po ng nangyari. Lalo na po kami ng kapatid ko na sabay pong nakita ang mukha po mismo ng aswang sa ilalim ng bahay namin. Yung kapatid ko pong si Sandro noon, kahit nung umaga na po, parang nanginginig pa rin po ito sa takot kapag napag-uusapan po namin. Siyempre, 10 taong gulang lang po ito noon. Ako nga na 15, takot na takot po noon. Mga bandang 7:00 po siguro ng umaga, nang tinignan ko pong muli yung baboy po namin na namatay na nga po ng gabing yon. Nalaman na po yun ng iba po naming kamag-anak. Ini-inspeksyon po nila yung sugat ng hayop po noon. At kahit saan daw po nila tignan, hindi raw talaga patalim ang ginamit doon sa hayop. Yung sugat po kasi noon, hindi talaga yung tipong parang hiniwa ng isang patalim, kundi parang pwersahan lang pong winasak ang leeg po nito, na sa maikling sandali po na yon, agad nga pong nalagutan ng hininga yung baboy po namin. Ang sabi po ng tito ko noon, parang yung itsura daw po ng sugat, yung tipong gawa daw ng isang kamay na merong mahahaba at matatalas na mga kuko. Na malamang araw po, yung aswang na nakita namin doon sa ilalim, yung may kagagawan po nun.
Walang nawawalang lamang loob sa hayop at tanging ang sugat lang nun sa leeg ang pumatay po doon. Lalo at hindi pa naman ganon kalaki yon. Kung titignan at iisipin pong mabuti, ang sabi po ng tatay ko noon, mukhang wala daw talagang pakialam ang aswang doon sa hayop. At halatang parang gusto lang daw niya itong patahimikin. Dahil iba nga talaga ang kanyang pinupunterya. Na malamang ay ang buntis kong ate o ang buntis ko ring nanay. Akala po nito siguro talagang makukuha niya ang kanyang gusto ng gabi po na yon. Pero nakaramdam po kasi agad ang aking kapatid nung nag-iingay na nga po yung baboy. Nag-iisip po sila noon kung anong gagawin sa karne. Dahil sabi nga po ng tito ko, baka pwede pa daw naming karnehin yon. Pero ang sabi naman po ng tatay ko, ilibing na lang daw namin yung hayop. Lalo at hindi nga po namin alam kung ano ba talaga ang ginawa ng aswang doon sa baboy po namin. Baka kapag kinain pa po namin at nalawayan na po pala yun ng aswang, mapahamak pa po kami doon o ang malala, may mahawa. Siyempre sa mga nangyari, hindi talaga maiiwasan na bukod sa kamag-anak, makakarating din yon sa ilang kababaryo kahit sabihin pang sinubukan naming ilihim yon. Habang nililibing po nila tatay at tito ang baboy, bigla pong lumapit doon si Mang Ricky. Ang sabi po nito, meron daw siyang sasabihin na baka konektado sa nangyari nung gabing yon. Nagtanong po agad yung tatay ko pero sa loob na lang daw ng bahay nila pag-uusapan. Siyempre, nung pumasok po sila, sumunod na rin po ako para mapakinggan ko po yung kanilang mga pinag-uusapan. Ang sabi po ni Mang Ricky, nung nalaman daw niya nung umaga na may nangyari nga doon sa bahay namin, agad daw niyang napagtanto na yung nakita rin niya ng gabing yon, baka konektado nga talaga sa nangyari sa amin. Ang sabi po ni Mang Ricky noon, pauwi na daw siya noon daladala ang kanyang mga kagamitan sa pangingisda. At napadaan nga po siya doon banda sa amin, kung saan araw-araw naman po itong dumadaan doon ng mga ganun pong alanganin pong oras. Bale ang daan po kasi doon, medyo may kasukalan rin po. Yung tipong yung daan po ay isang tao lang yung makakadaan. Tapos puro na po matataas na damo sa gilid at mga punong kahoy. Habang naglalakad si Mang Ricky, bigla raw siyang may narinig na tumatakbo doon banda. Siyempre natigilan siya dahil biglaan nga at sa hindi daw kalayuan, nakita niyang may tumalon daw na kulay itim na hayop sa likod ng isang puno. Maliwanag ang buwan kaya napansin daw niya agad yon. Doon lang daw yon sa likod ng isang puno at hindi niya iyon nakita na agad ring lumabas. Kaya syempre ay nagduda na raw siya ng mga oras po na yon. Kaya nagtago rin daw siya sa damuhan habang inaabangan na lumabas doon yung hayop o kung anumang nilalang ang nandoon. Sa unang kita pa lang daw kasi niya, parang naramdaman na daw po nito na parang merong mali. Bukod sa kakaibang laki ng hayop, talagang bigla rin daw siyang nakaramdam ng agarang kaba. Sa ilang segundo o halos lagpas isang minuto na paghihintay daw ni Mang Ricky, nakarinig daw siya ng kakaibang tunog na nanggagaling doon sa likod ng puno. Kaya alam niyang may kung ano talaga doon. Napayuko daw agad si Mang Ricky nang makitang may tao na raw na gumagalaw sa likod ng puno. Ang una daw kasi niyang nakita ay ang ulo at ang mahabang buhok. At parang bigla daw itong nagsuot ng damit daw po nito. Hanggang sa may lumabas ng araw po doon na isang matandang babae.
Nagtaka agad si Mang Ricky siyempre. Paano ang isang kulay itim na hayop na may kalakihan biglang naging isang matandang babae? Sa paglabas nga raw nito doon sa likod ng puno, nagtayuan na raw ang balahibo ni Mang Ricky noon at nagmamadali daw umalis yung matanda. Naghintay pa raw ng ilang sandali si Mang Ricky noon bago niya pinuntahan ang nasa likod ng puno. Pero bukod sa humapay na mga damo doon banda, wala na siyang ibang nakita pa doon. Kung pagtatagpi-tagpiin yung mga impormasyon, halatang konektado po talaga yon. Nung tumakas po yung aswang palabas ng bahay namin, nasa anyo po itong hayop. At nasa ganun bandang oras din po yon. Kaya may narinig nga din pong ingay si Mang Ricky noon ayon sa kanya. Doon daw banda sa bahay namin dahil nagkakagulo nga po kami ng mga oras po na yon. Pero inisip niya rin daw ang kanyang pamilya kaya nagmadali na siyang umuwi. Ang sunod po naming ginawa noon, sinama po ni tatay noon si Sandro. Doon po sa tindahan sa bayan kung saan po bumili ng gulay. At nakipagkwentuhan pa nga po sila nanay pati po si ate. Siyempre sumama na rin po ako noon at pinayagan naman po ako. Wala kaming balak na gumawa ng eksena doon sa tindahan siyempre. Titignan lang naman namin kung yun ang parehong matanda na nakita nga po ni Sandro sa labas ng bahay namin na patingin-tingin. Pagdating nga po namin doon, agad po naming pinuntahan yung tindahan. Hindi kami lumapit talaga siyempre. Yung distansya lang pong sapat lang para makita po yung mukha ng matanda. At nung lumabas nga po yung matanda at inaayos-ayos po nito yung kanyang mga paninda, agad po siyang nakilala ni Sandro. Ngunit sa punto po na iyon, bigla naman pong napatingin yung matanda doon po banda sa amin. At nung makita nga po nito yung tatay ko, halata pong nakilala po niya ito agad. At bigla nga pong nagbago yung ekspresyon sa mukha po nito. Yung tipong halata po talagang nagulat. Galit na galit po yung tatay ko noon nung magkatinginan nga po sila ng matanda. At kokomprontahin po sana nito yung matanda pero pinigilan ko po siya. Mahirap na at baka magkagulo pa. Pagka-uwi po namin noon, lahat po ng mga pwedeng pasukan na espasyo sa bahay namin, tinakpan po lahat ng tatay ko. Pero nung hapon na po ay nagbago po yung aming desisyon. Ang nangyari po kasi noon, nilipat po namin si ate at ang aking mga kapatid doon po sa bahay ng kamag-anak namin, kung saan mas ligtas nga po sila. Habang yung nanay ko naman po ay nanatili nga po para po gawing pain sa aswang. Pero nililinaw ko lang po, ando naman po sila tatay at ang dalawa ko pa pong tito para makasiguro. Nagpaiwan din po ako doon. Alam po naming babalik po doon yung hayop po na aswang na yon. Kaya ang ginawa po namin, pinatay po namin lahat ng ilaw at doon lang po sa kwarto nila nanay nagsindi ng gasera. Yung isa ko pong tito at yung tatay ko nasa labas po ng bahay. Habang yung isa ko pa pong tito naiwan po sa loob. Kasama po ako at yung nanay ko. Maya-maya pa po, may hayop pong biglang lumabas mula po sa likod ng bahay. Ang tito ko po na kasama namin ang unang nakakita doon. At dahil doon din po banda yung tatay ko, alam ko pong nakita rin po niya yon. Dahil sa ilalim po ng bahay nakapwesto ang tatay ko noon. Para maabangan daw po niya agad doon at mataga. Yung hayop po na yon, yun din po mismo yung nakita namin nung unang gabi. Na parang isang pusang may kalakihan. Dahan-dahan pong lumapit papunta po doon sa kwarto po nila nanay.
Tumigil po yun doon at may ginagawa po yung napakawirdong bagay. Kung ilalarawan ko po, marahan po nung dinidilaan ang dingding ng kwarto. Nakikita ko po yun mula sa siwang ng bintana dahil nasa ilalim po mismo yun ng bintana kung saan po kami sumilip ni Tito. Yung sahig po ng kwarto nila nanay ay gawa din po sa kawayan. Kaya nakikita po namin na marahan na pong gumagalaw yung tatay ko sa ilalim, palapit po doon sa hayop. At sa mabilis nga pong panahon, nagawa po ni tatay na tagain po yung hayop ng ilang beses. Hindi po siguro nito naaamoy yung tatay ko noon dahil buong katawan po ni tatay, binalot po niya ng uling. Talagang pinahid niya po yung uling sa buong katawan niya. Nakatakbo pa po yung hayop at saka naman po yun sinalubong ng tito ko na nandun din po sa labas para tagain po sana ulit. Pero ayon po kay tito, nadaplisan lang daw po niya dahil masyado pa rin pong mabilis yung hayop po na yon. Alam ko po na sa mga oras po na ito ay mararamdaman nyo na rin po yung pagkadismaya dahil hindi po nila nagawang patayin doon mismo. Pero ang sigurado po, nagawa po yung sugatan ng tatay ko ng malubha bago po yun nakatakbo. Talagang hinabol pa po nila at hinalugog po yung paligid. Umiiyak po yung nanay ko noon dahil din po siguro sa kaba dahil nagkahabulan pa nga po. Pero bumalik po sila tatay dahil wala na raw po silang naabutan. Akala po namin nakaligtas pa po yung hayop pero nagkamali po kami doon. Kinabukasan po kasi, binalikan po nila tatay yung matanda sa tindahan. Pero sarado raw po yung pwesto po nun. Bukod pa po doon, nalaman po nila na patay na raw pala yung matanda. Nataga daw samantalang ang pagkakaalam naman daw ng kanyang mga anak ay hindi naman ito lumabas ng bahay ng gabing yon. Doon na po namin napagtanto nila tatay na baka yung matanda nga po talaga na yon yung kanilang nadali. Hindi naman din po pwedeng sa kanila po ibintang yon dahil nasaan yung hayop nga po yung kanilang nataga. Ang sabi po nila noon, wala na raw balak magpaimbestiga pa yung asawa ng matanda. Kung baga, hinayaan na raw po nito na hindi na paimbestigahan dahil marahil ay alam nitong yung kanyang asawa ay isang aswang. O mas malala pa, pareho silang aswang. Nakakatakot po talaga isipin na kaya nilang magpalit ng anyo at magkunwaring kung anong hayop. Mag-iingat po tayo lagi sa mga estranghero dahil hindi po natin alam ang kanilang iniisip at ang kanilang pagkatao. Naging maayos naman po yung panganganak ng ate ko at ng nanay ko. Salamat po ulit dahil napili po ninyo ito at hanggang dito na lang din po. Taong 1991. Nakatira pa po ako noon sa Tapas, Capiz. Sa isang barangay doon sa Tapas na noong araw ay kakaunti pa lang ang mga naninirahan. Gayunpaman, isa ako doon sa mga naniniwalang noong araw maraming aswang doon kahit hindi pa ganon karami ang populasyon doon noong araw. Sa totoo nga, maraming lumilipat doon o tumitira doon ng pansamantala na mga pamilya na galing pa sa ibang bayan ng Capiz. Yung madalas po naming marinig noon, karamihan daw sa mga lumilipat doon ay mga pamilya o mga taong pinalayas sa ibang bayan dahil sa kanilang pagkaaswang. O yung mga natunugan ng aswang sa ibang bayan sa Capiz. Kaya piniling lumipat doon sa amin na tinuturing na isang liblib din na bayan noon sa Capiz. Walang iba kundi ang Tapas. Naalala kong sabi sa amin ng tatay ko noon isang umaga habang nag-aalmusal kami. Mga anak, mag-ingat-ingat kayo kung umuwi kayong gabi ah. Alam nyo naman ngayon,
mukhang dumarami na sila dito. At kahit papaano, magdala kayo ng armas. Kahit pataliman lang kapag alam niyong gagabihin kayo. Hindi lang mga rebelde yung nagtatago dito sa panahon ngayon. Pati na rin ang mga aswang. Saad pa po noon ang tatay ko habang nasa harap po kami ng mesa at nag-aagahan. 3 po kaming magkakapatid na puro po mga lalaki. Bale panganay po ako na noon ay 18 taong gulang na rin po. 2 taon po ang agwat naming magkakapatid sa isa't isa. So bale, 16 naman po si Andoy at 14 naman po si Tata na bunso po namin. Dahil nga po mga lalaki, malaya po kaming gumagala at umaalis noon kahit gabi na. Madalas naglalakad ako ng mga kalahating oras para pumunta sa tambayan naming basketball court noon kasama ang mga barkada ko. Kaya sa aming magkakapatid, ako po talagang madalas na gumagala tuwing gabi. Isang gabi po, habang naglalakad kami kasama ang mga barkada ko, meron po kaming nakasalubong na 2 matanda. Isang lalaki at isang babae. At sa banta ko po, mag-asawa po ang 2 yon. Meron po silang mga bitbit na mga gamit. Pero nakapagtatakang nasa labas pa rin po sila. At marami pang mga dala sa ganun kaalanganin na oras. Mga alas 11 na rin po kasi ng gabi noon. Kaya nga pauwi na rin po kami. Dahil talagang 10 oras na po ako kung umuwi noong kabataan ko. Dahil sa pagbabarkada. Agad silang tinanong ng isa sa mga kaibigan ko na kasama kong naglalakad noon. Choy, daw kalang-alang na nga oras Sa din ka mo makadto? Tanong noon ng barkada ko na kung sa Tagalog pa po. Parang alanganing oras na po to Saan kayo pupunta? Pero ni hindi man lang po sumagot ang 2 matanda. At binigyan lang po kami ng matalim pero makahulugang tingin ng matandang lalaki. Habang nakayuko naman po yung babae. Medyo nakainom po kami ng tanduay noon. Nang makita ng kaibigan ko ang reaksyon ng matanda, medyo nagalit po ito at minura po niya yung matandang lalaking yon. Dahil po doon, talagang tumigil po yung matandang lalaki at binaba niya po sa lupa yung bitbit niyang bayong na hindi ko alam kung ano nga ba ang laman. O bakit tanda? Lalaban ka ba? Tinatanong kita ng maayos Hindi ka na nga sumagot. Pandidilatan mo pa ako ng tingin. Ngayon ko lang kayo nakita dito Mga aswang na naman kayo no? Galit na sambit po noon ng kaibigan ko. Na masyado na pong naging madaldal dahil may tama na nga po ito. Agad po naming hinila ang kaibigan naming yon pero nagulat po ako nung talagang lumapit po sa amin ang matanda at tinanggal po nito ang kanyang sombrero. Madilim po noon pero naaaninag ko naman po ang itsura nito. Doon ko na po napansin na parang may peklat po to sa may noo hanggang sa ilalim po ng kanyang kanang mata. Yung tipong parang nasunog po yung balat. Tang, wag niyo na po sanang patulan. Lasing lang po itong barkada namin. Pasensya na po. Sige, dumiretso na po kayo kung saan ang punta ninyo. At uuwi na rin po kami. Pakiusap ko pa po noon sa matanda. Hindi kami nire-respeto ng kaibigan mong yan Mag-iingat kayo. Hindi nyo kami kilala. Sagot naman po noon ng matanda. At pilit po talaga niyang nilalapitan ang kaibigan namin. Doon ko na po ito naitulak nang hindi ko naman po talaga sinasadya. Kasi nga, nagpupumilit po talaga itong lapitan ng kaibigan ko. Dahil po doon,
Mas nagalit po ang matanda noon. Pero nung hinila po siya ng matandang babaeng kasama niya, mas swerte naman po na parang kumalma po ito. Pero bago po siya umalis, dinuro po ako nito sandali na parang nagbabanta. Sabay dinampot niya ang binitawan niyang gamit at naglakad na palayo. Parang sa akin pa po nabaling ang galit po nito. Napakatigas po talaga kasi ng ulo ng kaibigan ko. Naitago na lang po pala natin sa pangalang Michael. Medyo nagalit po ako noon kay Michael pero syempre kaibigan ko pa rin po yon. Tara, umuwi na lang nga tayo. Ang tigas rin kasi ng ulo mo, Michael. Yan tuloy. Ano yung nangyari sa atin? Sabi ko pa po noon sa barkada ko. Pero nakita nyo ba kung paanong tumingin yung matandang yon? Biro ko lang naman sana yon eh. Naswang sila pero nakita nyo naman. Mukhang totoo nga ang sinabi ko. Sambit naman po noon ni Michael na siya pong nagsimula ng lahat ng nangyaring yon. Pagkatapos po noon, nagsiuwian na po kami sa kanya-kanya po naming mga bahay. Ilang araw po pagkatapos, nagulat po ako nang biglang tinawag po ako ng tatay ko. Galit po ang tono nito. Ang sabi po niya, nakarating daw sa kanya yung pangbabastos na ginawa daw namin sa dalawang matanda. Kung saan yung matandang lalaki daw pala ay kapatid pa ni Lolo Lito. Yung kababaryo po namin na nagkataong pinaghihinala ang aswang din po sa amin noon. Ang gusto daw po nito ay humingi kami ng pasensya sa kanila. Lalo at doon na raw po titira sa baryo din po namin ang dalawang matandang yon at sa katunayan ay nagpapatayo na raw po ng sarili nilang bahay. Nagmatigas din po talaga ako noon dahil para po sa akin, dapat yung kaibigan ko po talaga yung humingi ng tawad at hindi po ako. Nung sinabi ko po kay tatay ang nangyari, naintindihan naman po niya ako. Kaya hindi na po ako humingi pa ng tawad. Dahil sa totoo lang po, para sa akin ay wala po talaga akong kasalanan. At ayoko na pong makausap pa ang matandang yon. Para klaro po, tawagin na lang po nating Lolo Nalding yung matandang yon na medyo nakaaway nga po namin. Lumipas po ang ilang araw at sa tuwing napapadaan po doon sila Lolo Lito at yung kapatid po niyang si Lolo Nalding, na doon na nga rin po nakatira sa baryo namin. Lagi pong ang sama ng tingin sa akin ni Lolo Nalding. Hanggang sa nagulat po kami isang umaga. Dahil nabalitaan po naming may humabol daw na aswang kay Michael sa daan po nito pauwi. Naabutan pa daw po siya noon at dinumog daw po siya. Ngunit mabuti na lang daw po at may ilang kababaryo na nakakita doon. Kaya agad daw na tumakas yung aswang na dumumog sa kanya. Pumunta po ako noon kila Michael para kumpirmahin po yon. At nakita ko po talaga mismo yung mga galos po nitong tinamo. Meron po siyang mga kalmot sa kanyang braso at sa kanyang dibdib. Ang sabi po ni Michael, malakas daw ang kanyang duda na yung matandang si Mang Nalding yung gumawa nun sa kanya. Dahil doon ay hindi na po ako gumagala sa gabi noon. Pero isang gabi po, ginising po ako ng dalawa kong kapatid kasi magkasama po kaming tatlo sa kwarto. Ang sabi po nila, ilang minuto lang daw ang nakalipas. Narinig daw nilang tahol daw ng tahol yung alaga naming aso doon sa labas. Yung tipong parang may kaaway daw pero bigla naman daw tumahimik. Sinilip daw nila sa bintana. At parang hindi na raw gumagalaw yung aso namin doon sa pwesto po nito. Ginising nila ako dahil masama daw ang kutob nila. Meron din daw kasi silang mga narinig na parang may kung ano doon sa labas.
Lumabas nga po kami noon. Hindi na po namin ginising pa ang tatay namin. At agad nga po akong nasuka doon sa naabutan po namin sa labas. Yung alaga po naming aso. Natagpuan po naming wala na pong buhay. Wasak po yung tiyan ng aso. At nagkalat po doon yung mga lamang loob po nito. Mukhang gusto po talaga kaming takutin o gantihan ng aswang po na iyon. Nung sumunod po na gabi, nakarinig na naman po kami nila tatay ng mga kaluskos po sa aming dingding. Yung tipong parang may matatalas po na mga kuko na sinasadyang idiin po yon sa dingding po namin. Ang ginawa po ni tatay ko noon, pumunta po siya sa kusina at doon po sa pinaglulutuan namin, nagsunog po siya ng goma. Pangtaboy raw po ng aswang. Ang hindi po namin alam noon, hindi pala pangtaboy yun, kundi isa raw pala sa pinakaayaw ng mga aswang dahil matatalas nga ang kanilang pangamoy. Na nagagalit daw talaga ang mga ito kapag may nagsusunog ng goma. Hindi pa talaga namin alam din po noon. Nung ginawa po yun ng tatay ko, nagulat po kami nang bigla pong may tumalon sa bubong po namin. Parang mula po sa lupa, tapos tumalon po doon sa itaas po ng bubong. At parang galit na galit po yun. Doon na rin po tuluyang nagalit ang tatay ko. May mga hawak na po kaming itak noon at gusto na po naming lumabas para harapin po yon. Pero pinigilan po kami ng tatay dahil hindi raw po namin alam na baka marami pala sila doon po sa labas. At agad po niyang kinuha yung kanyang baril doon sa kwarto. Nung nakuha na po niya, kung saan po banda yung naririnig po naming naglalakad sa itaas po ng bubong, agad po yung pinaputukan ng tatay ko. Medyo nakahiwalay po yung bahay namin, kaya wala naman pong pakialam si tatay na baka may mabulabog kaming kapitbahay. Talagang magkakasunod po niyang pinutukan pero parang mabilis pong kumilos doon sa itaas yung aswang po na yon. Nagulat na lang po kami nang may sumisigaw po doon po sa labas na boses po ni Lolo Lito. Ang sabi po niya, itigil na raw po ni tatay ang kanyang pagpapaputok. Lumabas po noon si tatay pati po kami at tinignan po namin doon pero wala na pong kahit ano doon sa bubong. Siguro ay mabilis nga po yung nakatalon. Galit na galit po noon ang tatay ko at tinutukan pa nga po niya ng baril noon pati si Lolo Lito. Ang sabi po ni tatay noon, bakit raw nandoon si Lolo Lito? At sumigaw pa po siyang itigil ang pagpapaputok. Siguro kapatid mo yung nasa itaas ng bubong namin ano? Natakot kang mapatay ko yung aswang mong kapatid. Galit na wika po noon ng tatay ko. At hindi man lang po nakaimik si Lolo Lito at agad po itong umalis. Umabot po yon sa kapitan po ng barangay po namin. At yung paliwanag po noon ni Lolo Lito, pinatigil lang daw niya dahil nagkataong napadaan siya at baka mapagkamalan daw ng mga rebelde sa lugar namin na may nangyayaring engkwentro dahil doon sa pagpapaputok ng baril ng tatay ko. Pero para wala na raw gulo, aalis na lang raw ang kapatid niya at ang asawa nito doon sa lugar namin. Ang nakakatawa po doon, 10 oras po yun ng gabi nangyari, Sir Dan. Tapos doon pa talaga siya sa bahay namin napadaan. Inasa may bandang dulo na po ang bahay namin noon sa baryo namin. Ang sabi po noon ng kapitan namin, sa amin daw siya naniniwala dahil parang alam na rin po naman ng mga kababaryo namin na aswang raw talagang magkapatid. Pero para wala na raw gulo, manahimik na lang daw kami. Lalo at aalis na rin naman sila Lolo Nalding doon sa baryo namin. Yun nga po ang nangyari noon. Simula po noon, mas naghihinala na po ang mga taga sa amin kay Lolo Lito. Yung kapatid naman po niya
ay agad nga pong umalis. Opo, nakaligtas po talaga yon pero hindi na po namin sila nakita pang muli ng kanyang asawa pagkatapos po nilang umalis. Wala naman pong napahamak sa amin noon. Ito po ang kwento namin. Maraming salamat po kung mapili.